This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kumusta kayo, mga minamahal kong mga kapatid? Ngayong araw na ito ay araw ng Lunes. Panibagong araw na naman na ating tatahakin. Panibagong linggo na kung saan tayo uunlad at lalago sa mundong ito. Magsimula po tayo sa isang pag-iisip ng positibo na kaya nating tahakin at maging masaya sa journey sa paglalakbay ng linggong ito. Naranasan mo na bang mawala ng lakas ng loob? May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo'y wala kang kakampi? Lahat tayo ay dumaraan sa ganitong yugto. Sa mga sandaling iyon, napakahalaga na alalahanin natin ang panawagan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 81, verses 4 and 5, na gagawin mo ang pinakamalaking kabutihan sa iyong kapwa-tao. Sa kasaysayan ng kabanatang ito, tinawag ng Panginoon si Frederick G. Williams bilang isang tagapaglingkod ng simbahan at binigyan siya ng malinaw na tagubilin. Palakasin ang mahihina. Itaas ang mga kamay na nakababa at patatagin ang mahihinang tuhod. Sa panahon natin, ngayon, marami tayong kapatid na humaharap sa depresyon, kawalan ng trabaho o krisis sa pananampalataya. Tayo ay isang grupo ng mga miyembro na nagtutulungan. Isang kabanatang miyembro sa ward ang nagbahagi noong siya'y naaksidente at nawala ng pag-asa. Araw-araw siyang dinadalaw ng isang brother mula sa Elders Coro. Hindi siya pinangaralan o pinagalitan, ngunit pinakinggan siya, pinatibay at tinulungan kahit sa simpleng paraan. Ngayon, siya ay aktibo sa simbahan at isa ng misyonaryo na naghahanda para makapunta sa mission at makapagturo. At ganun din, habang naghihintay siya na makapunta sa mission, siya ay isang missionary preparation teacher na nagtuturo sa mga gusto ding pumunta sa mission, na may encourage din niya sa pamamagitan ng kanyang sariling karanasan. Pinatutuhanan ko na tunay ngang kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tayo rin ay pinagpapala. Ang paglilingkod ay daan upang maramdaman natin ang pag-ibig ng ating Diyos para sa atin at para sa iba. Mga kapatid, kung ating matutunan at pinapakinggan yung programang ito ngayong hapon na ito, dito matutunan natin na atin palang tungkulin na palakasin ang mga mahihina. Na kung saan natutunan natin dito na imagine natin kung walang tao na tumulong sa atin noon, saan tayo ngayon? Ako, kung hindi ako ni-refer ng aking kakilala sa full-time missionaries at nagtiyaga, wala ako ngayon dito. Maganda yung sinabi na kapag tayo'y bumibisita sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan natin, maganda na yung bang di natin sila kailangan na pangaralan. Di natin sila kailangan na i-chastise. Alam nyo, kahapon sa talk sa sacrament meeting namin, sinabi ng isang elder sa kanyang talk, sa Salt Lake daw, may isang pamilya na
hindi pa, like, hindi active sa simbahan. And then meron silang kaibigang miyembro. Alam niyo po yung sitwasyon. For 5 years, hindi siya pinuntahan para turuan. Talagang purely kaibigan lang pumupunta doon, makipag-usap, makipagkwentuhan. And it took them 5 years, no? Walang sinasabing, uy, simba ka sa simbahan namin. Hanggang sila mismo ang nagsabi na, nag-share ng problema at nagsabi na, pwede ba kami diyang magsimba? Pwede ba akong bumalik, no? And as they go sa church, and na-realize ni brother kung gaano kalaga yung pamilya. Kasi daw, every Sunday, yung ginagawa niya, naglalaro lang siya ng games, yung tatay. Imagine natin for 5 years. And then, sabi ni Elder, it's amazing na ganun kaganda yung ministry. Hindi mo kailangan na pumunta doon na nakadamit ka pang puti, or parang pag magsasalita ka, i-chastise mo, magbabasa ka ng banal na kasulatan para na i-chastise mo, pangaralan. You're just there to be their friends, true friends. Kasi po, mga minamahal ko mga kapatid, may mga pagkakataon na minsan, pag tayo ina-assignan ng ating mga ministering brothers o sisters, no? Halimbawa sa akin, pag ako ina-assignan, na ito yung mga ministering brothers and sisters mo, minsan kasi pag ginagawa natin, para siyang compliant ba, ay gagawin ko to para mayroon akong report. Pero this time natutunan natin na hindi lang tayo inassign doon bilang kanilang ministering brother or ministering sister. Tayo'y inassign doon para na talagang tunay na maging kaibigan natin sila, na naging parte sila sa buhay natin. Hindi lang yung simpleng hi, hello, but concerned din tayo sa sitwasyon nila, sa kalagayan nila, at kung ano yung mga pangangailangan nila. Iba po yun eh. Isa pa po yung kwento, no, na isang apostle na kung saan meron siyang nakilala na member sa ward nila, inactive, napakatagal na. Ang ginawa niya, ganun din, nakipagkaibigan lang siya, yung tunay na kaibigan. They've been friends for long years, no? Bilang mga years, siguro 5 years din. If tama pagkakarinig ko. And then lumipat na yung apostle sa simbahan sa ibang ward kasi siguro dahil sa trabaho, no? O naglipat sila ng bahay. Alam niyo po ba, yung nangyari is nagulat nang binalikan niya kasi nagbisita siya sa lugar nila. At tinanong niya kung kumusta si brother. Nagulat siya na naging stake president na. No. So, hindi talaga natin masasabi yung sitwasyon. Basta tayo lang magbigay ng puwang sa pagkukulang, ng tunay ng pagkakaibigan, makikita natin na balang araw, pasasalamatan tayo ng taong yon. No, tungkulin nating palakasin ang mga mahihina. At tayo din, gusto natin na may mag-minister din sa atin. Ako po, yung kahapon sabi ko, nagtuturo sila sa Sunday school hanggang sa speaker na about ministering. Hanggang yung Saturday, nang umattend kami sa training, sabi ko, tininan ko yung apps, tingnan ko yung mga ministering brothers and sisters na naka-assign sa akin. And sabi ko sa aking companion, sabi ko, magbisita tayo. Parang every Sunday afternoon kung wala tayong pasok. Or kunin natin yung mga cellphone number. Kasi pag messenger, minsan hindi sila active. Pag cellphone number kasi, magri-ring yun eh. So, I prefer to get their phone number or cellphone para makapag-message ako. Kahit sa ganung paraan, no? So, tayo din gusto din natin na mabisitaan. And sabi ko nga sa wife ko, sana tayo sa bahay natin o may magbisita din na ministering brother or sisters natin. Kasi iba yung may naka-assign ba na makipag-usap kayo ng kapwa mo members. Alam niyo po yun. And pangalawa dito, si Jesus ang ehemplo sa pagtulong at pag-angat ng iba. Pag tayo po ay pumupunta, nagme-minister, always ipadama po natin sa kanila
yung pagmamahal ng ating Diyos, yung pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa kanila. Ipadama natin sa kanila na mahalaga sila sa simbahan. Yun yung salita na sinabi sa akin noon, Brother Dave, mahalaga ka sa simbahan. Kailangan ka ng simbahan. Doon ko na naramdaman na yung importance ko, meron pala akong halaga. So, sabihin po natin, ipaabot natin to sa mga kapatid natin. Kayo po nakikinig ngayon na nahihirapan or may mga struggle, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahalaga po kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga po kayo sa ating Diyos. At mahal niya po kayo. At gusto niya po na maging malakas po kayo, no, sa simbahan. Ang sabi sabi ng Panginoon, nawala yung isang tupa. Iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. And maganda po kasi na pag nagtuturo tayo, isama po natin yung ating Panginoong Hesukristo, yung banal na Espiritu, yung pagmamahal ng ating Ama sa Langit. Iba din po yung pag nag-uusap kayo, parang chismis, no? Pero hindi maiwasan, no? Pero maganda talaga na habang nag-uusap kayo dyan, na mga kahit ano, bigla niyong ipasok yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, sa ating lahat. Ang simpleng gawa ng kabutihan ay may malaking epekto. Tama po. Yung simpleng pag-text, yung simpleng nakakatanggap ka ng message, hindi lang yung, di ba, kadalasan, pag nakakatanggap tayo ng mensahe, nakalagay doon ay kumusta ka, pwede mong humiram ng pera. No? Or kumusta ka, may problema ako. No? Maganda pag nakaka-receive tayo ng message na kumusta ka bro or sister, gusto ko lang i-share yung message galing sa Aklat ni Mormon, hopefully, or sa Bible, hopefully makatulong, magbigay ng inspirasyon, di ba? Parang masarap sa pakiramdam makatanggap ng ganun. Or pag may dumaan sa atin na kaibigan, magsabi na, ay bro, kumusta? Dumaan lang kami. Di ba? Nung una parang ayaw mong tanggapin kasi matagal ka nang hindi nagsisimba, parang na-offend ka sa church. Pero later on, na parati siyang dumadaan, parang sasabihin mo, daan ka muna, no? Magmerienda muna tayo or daan ka, mag-usap muna tayo. Di po ba? Yung simpleng kabutihan po na ating nagagawa sa kapwa natin, minsan may mga tao na malaki na po yun sa kanila. Yung simpleng ministering or pagpasyal every night, every afternoon, no? At daan lang, hindi yung nakakadistorbo na. Kasi yung casual na ginagawa, yung parang dadaan, tapos pag may ginagawa, parang sige, mag-ano muna tayo, mag-share ng gospel. So, nakaupo. Minsan, tumatagal ng isang oras. Parang, hindi ka na nakakapagtrabaho. Pwedeng mawalan ka ng trabaho. Pero yung setup ngayon, parang daan. Diba, naglalaba siya. Oy, sister, laba tayo. Or si brother, may ginagawa sa kanyang sasakyan or sa bahay. Habang gumagawa, sige, tulungan kitang gawa. Habang ginagawa niyo yung mga trabaho sa bahay, nag-uusap. Ibig sabihin na hindi nagiging disturbo tayo sa pamilya. Even though na alam naman natin na hindi disturbo yon, pero sa side nila, kasi hindi naman sila sanay. Kaya simpleng kabutihan na gawa natin ay may malaking epekto sa mga tao, membro man or hindi membro. Sa paglilingkod, pinapalakas din tayo ng Diyos. Hindi lang po tayo yung nagpapalakas sa ibang tao, tayo din po ay pinapalakas ng ating Diyos. Napakasarap pakinggan, no? Na habang ginagawa natin to, akala natin tayo lang yung tumutulong sa iba, tayo lang nagbibigay ng inspirasyon sa kanila. Pero dito natin natutunan na tayo rin pala ay tinutulungan ng ating Ama sa Langit na umunlad at matuto. Tayo rin pala ay pinapalakas ng ating Ama sa Langit. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayon at pinag-aaralan. Ako po'y nagpapasalamat sa Come Follow Me kasi araw-araw po parang nagbabago yung aking buhay. Natututo ako and nakita ko talaga yung divine intervention ng aking Ama sa Langit, ng ating Ama sa Langit. Purihin po yung pangalan niya. Amen po dan. Amin po dyan, no? Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 81 verse 5, palakasin ang mahihina. Itaas ang mga kamay na nakababa at patatagin ang mahihinang tuhod.
So atin tong mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, section 82, verse 19. Napakaganda po ng scripture verse regarding dito, no? Na palakasin ang mga mahina, itaas ang mga kamay na nakababa. So, sana magawa natin to. Kasi yung simbahan is not about numbers. It's about quality. Yung pagdadamayan natin. Yung parang walang inggitan, walang samahan ng loob, puno ng pagbibigayan, pagsabi ng sorry pag nagkakamali. Alam niyo po yun, walang mataas, walang mababa. Kasi dito tayo simbahan eh. Yun yung pinagmamalaki natin. Ito tayo, ito yung nasa dugo natin. Lastly po, sabi sa Doktrina at Mga Tipan, section 82 verse 19, ang bawat tao sa kanyang sariling tungkulin at pagganap ay magsisikap sa lahat ng sigasig upang itatag ang kaharian ng Diyos. Ito po yung gawain ng ating masalangit, to bring to pass immortality and eternal life of man. Tayong lahat ay gusto niya na ma-obtain natin yung eternal life, exaltation. Hindi lang po tayong maligtas, salvation, kasi yung salvation para sa lahat. Maliban na po sa talagang masama talaga yung talagang hindi na talaga angkop sa standard ng Diyos yung ginagawa ng isang taong masabi nating makasalanan. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Pero yung bang, halimbawa, yung sobrang yung parang, paano ko ba i-explain? Yung nagre-rape na siya, parang nagiging, para sa kanya, happiness na yung pag-rape, di ba? Yung pagpatay, yung pang psychopath na pinapatay niya yung tao na parang normal lang. No, yung parang karumal-dumal, ayun po. Karumal-dumal na gawain na hindi na po nagkatanggap-tanggap sa Diyos. Siyempre, in the end, only God can judge them. No? I'm just citing an example. Kasi pag sabi ng iba, lahat ba maliligtas? Di po ba? Hindi po ako pwedeng sabihin na hindi siya maliligtas, particularly yung tao na yon. Pero as for me, sabi nga, may mga taong karumal-dumal yung ginagawa. But still, in the end, it is the call of God. Call po yun ng Diyos. And para sa atin po, napakaganda na balik po tayo, no? Na matutunan nating mahalin yung kapwa natin. Matutunan po natin na magsumikap na magtulungan. Kung sabi ko nga, kung walang tutulong sa'yo, ikaw na yung tumulong. Halimbawa, pag wala pong bumibisita sa akin, ako na yung magbisita. Pag wala pong nagmi-minister sa akin, ako na mismo yung mag-minister sa self ko. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayong hapon na ito. Ako po'y masaya na habang ginagawa ko po yung trabaho ko sa aking work, ay inuuna ko po yung gawain ng Diyos. Kasi ito po'y nagbibigay sa akin ng lakas at ng inspirasyon. Alam ko lahat ng mga problema natin, may solusyon yan. Hindi natin alam, may mga taong magugulat ka na lang na hindi mo ini-expect ng tao na yon ay tutulong sa'yo. No? Basta po manalig lang po tayo sa ating Ama sa Langit, ating Panginoong Hesukristo, at ang Banal na Espiritu ay mananahan po sa atin. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Lahat ng ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo. Amen.